Mga Airsoft, good day mga kabigman. Hello po mga Airsoft, good day po sa inyo, good evening po sa inyo lahat, no? Ngayon, nandito tayo mga Airsoft para sa isang napakagandang edition ng review and unbox ng mga unit ng ating mga Airsoft for shipping. Okay na? Natutuwa naman ako kasi actually ng mga nakaraang taon, hindi ganito matindi, no? Yung pagbibigay ng Valentine gift, present ng ating mga madam sa kanilang mga bossing, no? Actually, kanina meron na namang nagbigay ng Valentine gift para sa ating bossing. Yung kanina, yung inilive ko, isang rifle and isang pistol. Actually, ang pagpunta nila rito is a budget meal rifle lang. Yun lang ang gusto naman nila, no? Tapos it just happened na na pagdating dito si madam, sinabi niya kay sir, sige na, pumili ka na ng kahit na anong gusto mo, tapos pumili ka na rin ng pistol mo. Nakakatawa naman yung mga ganong pangyayari kasi, alam mo yun, sabi ko nga, no, doon sa mga partner natin, sa mga girlfriend, misis dyan, huwag niyong pigilan yung mister nyo na mag-airsoft, no? Actually, fuel for the soul sa aming mga lalaki yung airsoft, no? Nakakaganda ng mood namin, nakakaganda ng boost, nakakaganda ng diskarte namin yan, no? Kaya huwag niyo ipaggamot sa amin yan. Kumbaga, huwag niyo i-ano sa amin yan. Huwag niyo kami pigilan, no? Pag yan ang gustong pasukin. Anyway, hindi naman makakasama yung airsoft bagkos nakakabuti pa to, no? Sabi ko nga sa inyo, hindi naman ano bang gusto niyo, 'di ba? Magbisyo or uminom ng alak or mag-drugs or 'di ba? Sumama sa barkada. Kung papayagan niyo mag-airsoft si Mister, di kasama niyo siya, 'di ba? Himbis na pigilan niyo, himbis na bawalan niyo doon sa hobby na gusto niyang pasukin, suportahan niyo pag ganyan ang ginawa niyo 'di ba? Magkasama pa kayo naglalaro, magkasama pa kayo sa hobby, 'di ba? Ayan mga airsoft, payong kabigman lang 'yan na pwede niyong sundin, pwedeng hindi naman, pero yun nga sabi ko, napakaganda na naidudulot na airsoft. Tulad ngayon, okay? Ito pang regalo na naman 'to, mga airsoft, no? Dalawa, nagkataon to, taga Oton, Iloilo, okay, Madam Jinky Salvador, okay. Hello po, good evening po, Madam Jinky. I just hope na nanonood kayo or kung hindi man, mapanood yung dalawa to ng inyong mister. Napakalupit na unit nito. The Godfather 6.0 by the KJ Works. Napakaganda, napakalupit. Malaki siya, malakas, lahat nandito na, no? Ibibigay niyan ang tindi na hinahanap ninyo. Okay? Then, next unit natin, Trixie Bernardino of Jensen. Ito. Ang mga client natin ngayon is mga madam. Okay? Ibibigay nila, napapanood kasi tayo all over the nationwide. Ibibigay nila ito sa kanilang partner. Napakaswerte naman itong mga partner na ito, no? Grabe. Shoutout po. Good day, good afternoon. Good evening. Trixie Bernardino at ang kanyang partner si Sir Jude Bernardino. Yung kanina si Ma'am Jinky Salvador, hindi ko nasabi yung partner niya, Roberto Salvador, Roberto, grabe, no? Parang how do you call this? Parang pangalan sa mga kontrabida, no? Look, buksan mo nga to, ilaw. Parang pangalan ng mga kontrabida. Nasaan na ba yung saksakan? Wala ba dyan? Ito ba? Or ito? Ano ba? Grabe. Hindi ko malaman kung nasa nasaksakan yan, pero parang ayaw gumana. Ayaw? Parang nandito Subukan mo nga i-trace na. Yun, no? Anyway, yun nga, sabi ko nga sa inyo. Hello po, good afternoon po sa lahat. Good evening po sa lahat, libre po shoutout. Kung gusto niyo ma-shoutout, mag-message lang po kayo, isa-shoutout po namin kayo at ibibigay namin ang request ninyo, no? Ano kaya nangyari? Bakit parang walang ilaw? Ayan. Ano? Nagkailaw na. Ano nangyari? Sinuksak ko doon. Nabunot doon. Okay, no? Ayun, okay. Anyway. Let's begin, no? Madam Jinky Salvador, ang kanya mister ay si Sir Roberto Salvador.
Hello po sa inyo. Sana napapanood nyo. Okay, what is good and special about this unit? Okay. Matagal na wala to yung The Godfather natin. Binansagan natin siyang The Godfather. The Godfather. It is because napakalakas niya. Elegante yung dating niya. Marami kasing unit na malakas, di ba? Like the Lord of All Pistol, the Desert Eagle, di ba? Ito, bakit may Godfather? Di ba? Godfather kasi parang pang gangster no? If you kung naaalala ninyo yung movie na Godfather, no? Way back 25 years ago, 30 years ago, meron talaga movie na ganyan, no? Parang mga gangster to, mga clan, mga grupo, no? Na talagang notorious, no? Ayan, kaya binansagan natin The Godfather. What is good and special about this? Sabi ko nga sa inyo, lately, nung unang lumabas to, actually, sinasabi natin pang 12 kg lang siya, di ba? Ngayon, lately, dahil nga sa taglay niyang ganda ng internals niya, pumwede na siya sa 14 kg. Pero yun nga, may mga nagtatanong, pwede ba siya sa CO2, yung Godfather? Hindi ko po ina-advise, no? Pero kung gusto nyong subukan, pwede naman. Kaya lang, ako mismo personally, hindi ko ina-advise kasi bakit? Kung sa 12 kg pa lang, humahataw na siya. Sa 14 kg, sobrang lakas na niya. What more sa CO2, di ba? Mga ka-airsoft, ito lagi kong sinasabi to, ang airsoft hindi puro palakasan. Hindi pataasan ng FPS ang airsoft. Ang goal mo sa airsoft is number 1, ma-hit mo yung target. Kung ang laro mo is practical shooting, ang goal mo dyan is ma-hit yung target. Diba? Kung ang laro mo is war games, so hindi naman pwedeng sobrang lakas. Diba? Pag sobrang lakas, hindi na healthy yung game. Mananakit ka na. Pag mananakit ka na, hindi ka na makaka-gain ng mga friends. Diba? Kaya, lagi nyo tatandaan, ang airsoft hindi puro FPS. Hindi to labanan ng FPS, hindi palakasan to. Okay? Hindi labanan ng FPS, hindi puro palakasan. Ang pag-airsoft ay healthy gaming. Di ba? Ang airsoft ay sports. Okay? So, ngayon, makikita ninyo, dalawa sa pinakamatinding unit. Okay, no? The Shadow and the Godfather versus the Godfather will collide, no? Dalawa sa pinakamatinding unit, magko-collide, magbabanggaan ngayon, okay? Trixie Bernardino, ang kanyang Mr. si Sir Jude Bernardino, Ma'am Jinky Salvador, and ang kanyang Mr. ay si Sir Roberto Salvador, Oton Iloilo, and Jen San. Okay, so let's begin. Unahin natin the Lord at the Godfather, no? What is good and special about this? This is the Godfather. Mga ka-airsoft, ang laki niyan 6.0. Okay? Meron tayong 5.1. This is the 5.1 and this is the 6.0. Kung makikita ninyo, mas malaki siya ng 1 inches. It is because, yun nga, 6.0 siya. Okay? What is good and special about this unit is, ito na naman tayo. Naka-fix outer barrel. Ayan o. Naka-fix outer barrel. Hindi siya kumakalog. Wala siyang kalog. Ayan o. Naka-fix outer barrel siya. Okay? Ngayon, itong unit na to is different dun sa unit na hindi naka-fix outer barrel. Ayan, no? Ayan, no? Ayan. Hindi siya naka-fix outer barrel ito. Ito naka-fix outer barrel. Walang kalog. Ibig sabihin, nakalock totally yung barrel. Achieve mo yung hinahanap mong accuracy. Achieve mo yung quality na unit na hinahanap mo na gusto mo. Okay? Yan ang lamang na naka-fix barrel. Isa pa, naka-fine tune, naka-trigger job na rin to. Pag sinabi naka-fine tuning, napakatipid na sa gas. Pag sinabi naka-trigger job is less na ang wear and tear ng mga internal parts. It is because lahat synchronized na. Lahat na iayos na. So, expect mo na yung malakas, expected mo na yung accurate, expected mo na yung quality na unit na pwede sa'yo. Okay? Napakaganda mga ka-airsoft, the Godfather 6.0. Okay. So, what is good and special about this? Makikita nyo mga ka-airsoft, naka-magwell na siya antimano. No? Naka-magwell na, naka-optic front, naka-optic rear. Ngayon, meron pa rin siyang present pa rin ang tactical
rail na nandito sa baba para sa mga upgrades, okay? This unit is a from the 2011 family, this unit is a 2011 from the 1911 family. Kaya kung makikita ninyo, present ang beaver tail, meron siyang ambidextrous na safe, siyempre meron trigger at may hammer. Ngayon, para saan ba yung beaver tail? Beaver tail, kailangan mo mape-press firmly ng iyong palm para mag-fire, okay? Pag hindi mo siya na-press, ayan, tulad yan. Oh. Hindi siya magpa-fire, okay? Pero pag ito, prines ko to, magpa-fire siya, okay? Shoutout ko na rin, yung sa ating mga ka-airsoft, naka-hammer protection pad na pala to. Kung gusto ninyo, kasi competition grade na rin tong unit na to, sa totoo lang. Kung gusto ninyo na i-bypass tong beaver tail, pwede natin itong i-bypass. Nandyan pa rin siya pero wala na siyang control. Kung gagamitin ninyo to sa competition, pwede i-bypass natin to. So wala nang lag, wala nang cause of delay. Mas mabilis ang cycle. Papak, 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 papak. Mas mabilis, no? Kasi yun ang silbi pag naka-bypass yung beaver tail, okay? Meron tayo rito mga unit na naka-bypass. For example, this one, no? This is a link cut, battle cut. Ayan, no? Kung mapapansin ninyo, beaver tail niya nandyan pa rin, pero pipindutin ko, puputok siya. Hindi mo na siya kailangang pindutin para pumutok. Ayan. Kasi naka-bypass na yung beaver tail nito. Ngayon, yung mga 2011 nyo, mga 1911 nyo, kung gusto nyo ipa-bypass, tapos sa amin nyo binili, libre lang yon, no? Libre lang yon, together with the lifetime warranty. Okay? Libre lang ang bypass, libre lang ang tuning, libre lang ang retuning, libre lang ang maintenance every 3 months. Dalhin nyo lang rito, aalisin natin yung old grease, then ibabalik natin yung new grease, no? Lahat libre lang yon, basta Bigman VIP kayo. Pag sinabing Bigman VIP, client namin kayo. Okay? Ito yung unit, napakaganda, napakalupit. Ito yung ide-demo and test fire natin maya-maya. Okay? So, let's begin. Good evening, Sir Bigman. Grabe, daming bagong stock. Ay, nahagip ba ng camera? Oo nga, nahagip pala, grabe. Shoutout po, sabi ni Alan Villaris. Good evening, Boss Bigman, present. Shoutout, sabi ni JPS Canyo. Maganda din po red dot scope. Attachment red dot scope. Pwede. Pero, dito yata hindi. Alam ko hindi pwede rito. Not unless gagamit ka ng scope mount, pwede. Pero dito, I don't think na pwede sa mga ganitong unit. Parang yung kung matatandaan nyo yung staccato, lumabas yung staccato with a bomber sight, di ba? So, hindi siya pwede. Pero, naglabas si staccato ng pang red dot scope, pang RMR sight, di ba? RMR, red dot sight, no? Pero I don't think ito kung pwede. Hindi ko pa na-try, pero siguro kung may nakapag-try na, please educate me, okay? Sabi ni Redeemer de los Santos, share gun, okay, no? Shoutout ko yung gunsmith natin. Okay na siya. Yung gunsmith natin, ready to rumble, ready to rock na. Sa Monday, resume na ulit ang pag-gunsmith ng ating gunsmith, okay? Jobin Durante, good evening po, Sir Bigman. Good evening, Sir Jobin, no? Okay, ito yung unit. Sayang, ito si Madam Jinky at saka itong mga order nito. Ayaw nilang panoorin yung mister nila ng live ngayon kasi nga raw malalaman yung surprise, no? Kasi Valentine gift to panregalo, kaya okay, sana lang mapanood nyo po itong live natin. Okay, this is the 2011 The Godfather 6.0 made by the KJ Works. Okay, napakaganda, napakalaki, upgraded fixed outer barrel, fine tuning, trigger job, hammer protection pad. Okay, again, hindi pa ito naka-half-up rubber, pero kung i-request ng mga bossing natin, i-upgrade natin ng half-up rubber. Libre lang yung upgrade. Okay, so nasa sa inyo po yon. Pwede nyong ihabol, pwede nyong i-request, ibibigay namin yung request ninyo, okay? Kunin natin, number 1, silicone oil. Mga madam, mga bossing, no?
Huwag ninyong titipirin sa silicone oil yung unit ninyo. Huwag ninyong, how do you call this? Huwag ninyong hahayaan na walang silicone oil yung unit ninyo. Tandaan nyo, yung silicone oil lang ang pwede nyong ibigay parang vitamins sa inyong airsoft. Wala nang iba pa. Yung airsoft nyo ba, pwede nyong ipasyal sa mga amusement center, sa Disneyland? Hindi pwede, di ba? Yung airsoft nyo ba, pwede nyo siyang paliguan? Hindi pwede, di ba? Ang tanging maibibigay nyo sa airsoft ninyo para manatili siyang flawless, manatili siyang smooth ang pag-grind niya, no? Tandaan niyo ang airsoft natin, nagkikiskisan, nag-grind bakal to bakal, okay? Ang silbi ng silicone oil is nag-iiwan siya ng thin film between the two surface para yung thin film na yon will fill in the gap of the two surface. Diba? Mas maganda ang paglalaro, mas swabe, mas smooth. Okay? Kaya yung silicone oil, napaka-importante nito sa mga metal, grinding metal at saka sa o-ring natin. Alam niyo naman ang ano natin, ang magazine natin, puro o-ring to, may mga o-ring to, no? Wilbert Joloy Joy, Holoy Hoy. Sir, good evening. Good evening po. Jobin Durante, good evening po, Sir Big Man. Okay, no? Boss Big Man, ng Valentine gift sa akin naman isang poodle na princess type. Sabi ko nga dapat airsoft na lang. Hayaan mo na, JPS Kanyo, binigay na sa'yo, magiging choosy ka pa. Di ba? Baka magtampo pa sa'yo yung nagbigay. Pag binigyan na kayo, be thankful. Di ba? Be thankful. Binigyan ka ng isang ballpen. Thank you thank you brother. Thank you. O, ganon. Binigyan ka ng eraser. Thank you po. Binigyan ka ng kahit ano, mahal man yan o mura. Tandaan nyo, what is important is yung effort. Di ba? Nag-effort yun. Siyempre, umiisip siya, inisip ka niya di ba? Inisip niya, ano kaya pwede kong ibigay? Poodle. Di ba? Be thankful, kaibigan, ha? Ayun. Okay, so let's begin. Silicone oil, press the valve, then spray. Okay. Then, dito, sa inlet. Okay, magpapalaro tayo ngayon dahil Valentine's. Anong papamigay natin? Mabigay tayo ng something na kakaiba. Something na malupit. Okay, pingin akong tumbler. Yung bala? Oo. Okay, yan ha. Okay, mamimigay tayo. Mamimigay tayo ng tumbler doon sa makakahula. Okay, makakahula. Okay, ayan ha. Yan. Kaya, mag-antay kayo ito. Bibigay nating free. Okay? Tumbler sa makakahula. Okay? Ayan ha. Tumbler sa makakahula. Okay? Tapos, syempre, bibigyan natin ng Big Man sticker. Ayan ha. Yan. Sa makakahula, sa makakatulong sa akin, ayan, bibigyan natin nito. Together with this. Okay? Dahil dahil magba-Valentine na. Kumbaga parang meron tayong kaunting pakimkiman lang, pakonsuelo sa ating mga ka-airsoft, no? Buti na lang umabot sa live. Magandang gabi po, Sir Big Man. Archie Upholstery. Hello po, Sir Archie Upholstery. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay, mamimigay ako tumbler ha. Napakasarap nito. Hot and cold tumbler. O yan. Sana may manalo, okay? Plus the 2 pieces Big Man sticker. Ayan, ayan. Papamigay natin yan ha. Okay, so, sige, nalaglag. Anyway, mamaya na. Okay, mamaya na. Mamaya na nga yung sticker na yan. Okay. Ngayon, let's begin with the unit ng ating ka-airsoft. Okay, meron ng silicone oil to. Okay? Ngayon, meron na ring, wala pa pala to. Ikakasa natin. Ilalak manually. Okay. Mag-i-spray tayo sa slide stopper. Mag-i-spray tayo sa nozzle. Doon sa pula, sa ibabaw ng pula. Okay? Then, release. Tapos, rest. Okay. Ayan ha. Ganito. Gusto ko,
hulaan ninyo kung ilan ang magiging FPS nito. Ayan ha, ayan, yan. Maganda kayo ha. Hulaan ninyo kung ilan ang magiging FPS nito. Sasabihin ko yung kargang upgrade para hindi kayo malito. Okay, number 1, naka-fine tuning siya. Nakatono na. Expected nyo na malakas. Naka-trigger job na siya. Naka-fixed outer barrel, naka-hammer protection pad. Tatandaan nyo ha, 4 lang ang karga niyang upgrade. Okay, mapapaisip kayo. Hindi pa siya naka-half-up rubber at hindi pa rin siya naka-anti-freeze nozzle. Okay, kulang pa ng 2 upgrade para full pack na siya. Ito unit na to. Okay, so, ngayon, ilan ang magiging FPS nito? Okay ha, ilan sa tingin nyo ang FPS nito? Gagamit ako ng 0.20 grams na bibis at 12 kg na gas. Ayan. Ilan ang magiging FPS? Gagamit ako ng 12 kg na gas at 0.20 grams na bibis. Ilan sa tingin nyo ang FPS nito? Yung mananalo, bibigyan ko nito at saka ng sagot ko yung shipping fee at saka ng Big Man sticker. Ilan po yung magiging FPS niya? Ayan. 12 kg. Gamit lang tayo 12 kg. May 12 kg na ba ako rito? Okay, meron na ako mga 12 kg. Gagamit tayo 12 kg mga Airsoft. Hulaan ninyo ilan yung magiging FPS niya, okay? Grabe, bumubulusok ang aircon dito sa shop, nahihirapan ako. Alam nyo, pag malakas ang aircon, yung FPS ng unit natin bumababa, no? Kaya gamit kayo, yung mga, yung mga unit niyo bago nyo gagamitin, tapat ninyo muna sa electric fan. Kahit sa electric fan lang, para mawala, kumbaga mag-warm lang siya, no? Huwag nyo yun sobra na. Huwag ninyong itatapat sa araw, ha, mga Airsoft. May mga sumasabog na green gas. Tinatapat sa araw. Huwag kayo maniniwala ron, ha. Yun. Okay, ayan, sabi. Tingnan natin. May nagsasabi rito, 410 FPS. Ay, hindi. Jeff Marquez, okay. Boss, ask lang po, location ng store nyo. Salamat po. Ano po kami? Bulacan. Okay, no? Okay. Sabi ni, anong unit? Jobin, 410. 480, sabi ni Redimer. Wilbert, sabi niya, 240 FPS. Nako po. Kawawa naman si Wilbert. Mukhang hindi siya updated kung ano ang mga unit ng Big Man, no? Jeffrey Solomon, 420. Good. Solemer Bornales, 450. Okay. 250, sabi ni Archie. Nako po, isa rin kawawa to. Mukhang hindi natin subscriber to. Mukhang napadaan lang, no? 250 FPS daw. Okay. Sige ha. Wala tayong magagawa ha. 550. Grabe si Jason. Ang tindi ng paniniwala. 550 FPS. Okay. So, kunin natin magazine natin. Yan, medyo nabawasan na ang lamig. Okay, meron ng gas to, may silicone, meron ng silicone, meron ng wala pang wala pang ano. Lagyan natin ng gas. Gamit lang tayo 12 kg na gas, upside down, then press down. 1, 2. Okay, bakit 12 kg lang ginagamit mo, Big Man? Kasi po, pag magko-chrono test, dapat yung standard ang gagamitin mo. 0.20 grams na bibis at saka 12 kg na gas. Okay? Pag magkokorono, pero pwede nyo siyang gamitan ng 14 kg, mas malakas po yun. Okay? Ngayon, syempre, kuha tayo ng reloader ng 0.20. Okay. Lagyan natin ng 0.20. Hatakin pababa to. Put your right thumb here. Nakalimutan ko din. Pump lang tayo. Okay? Okay. Ilagay lang tayo ng ilang 0.20 tapos lagyan na natin ng 0.30. Tandaan nyo ha, hindi pwedeng ipang chrono 0.30. Pwede, actually, pwedeng ipang chrono 0.30, pero hindi nyo makukuha yung eksaktong unit of measurement na hinahanap ninyo, no? Kaya kailangan, ang gagamitin nyo lang is, below nga, sabi, no? It's either the 0.20 or
in the gas is 12 kg. Okay? Wag below 12 kg. Kasi 9 kg yun, 9 kg and 8 kg, hindi kayo makakakuha ng eksaktong unit of measurement. Okay? So, ito na ang ating mga hiwagang chrono. Lucas, kunin mo tong ano natin, chronograph natin para ano. Yan. Ito, para maipakita mo sa kanila. Grabe mga ka-airsoft, sobrang lamig ng panahon. Pati airsoft natin talagang ang lamig-lamig, no? Pati airsoft natin talagang ang tindi ng lamig. Okay? So ngayon, this is the moment of truth. Kukunin natin yung pangatlong chrono. Okay? Hindi ko pwedeng kunin yung panguna, kunin natin yung pangatlo kasi mas mababa na yon. Pero tandaan nyo pa rin yung una. Okay, unit ng ating ka-airsoft, Jinky Salvador, Oton, Iloilo. Madam, ito na po yung unit mo, pang regalo mo kay Sir Roberto Salvador. Ito na po, pasok sa unit. Kasa, ready to fire. Firing! 477. 477, kunin natin yung pangatlo ha. 477, wala na mag-iula ha. O, kunin natin yung pangatlo. Second, 470. 470, kunin natin yung pangatlo. 463. 463. Okay, no? O, yan. Yan, ganyan. O, yan, ha. Napakalakas ng unit. Bakit ang lakas niyan, big man? Mga ka-airsoft, upgraded po ito. No po? Hindi po ito ordinaryong unit. Okay? Upgraded to. Gas type, gumamit tayo ng 12 kg, gumamit tayo ng 0.20 grams. Okay? May nanalo kaya? 400, ano? 63. 63. Tignan natin kung may nanalo. 487, 423, 450, 450, 410. Walang nanalo. Ano ba yan? The Godfather. Hindi nyo ganong kilala siguro, no? The Godfather 6.0. Itong tatandaan nyo. Ito. Pag ang isang pistol tumungtong ng 5.2 to 6.0, tatandaan nyo yan, malakas yan. Malakas ang FPS niyan. Basta tumungtong ng 5.2 pataas, 5.2 or 6.0, malakas ang FPS niyan. Mas malakas kaysa 5.1. Okay? Kaya lang, walang nanalo. Sobra ako! He, 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 he. No? Ipagpalagay na natin, ilan yung unang krono niya, Luke? Ilan yung unang krono? Natandaan mo? 473. 473. Ipagpalagay na natin na yung unang kinuha ko. Hindi ka pa rin mananalo, Alan Villaris. Sobra yung hula mo, 487, no? Sumobra naman, no? Okay, so, fire na po natin. Unit natin ka-airsoft, Jinky Salvador, of Oton, Iloilo. Unit na ibibigay, ireregalo kay Sir Roberto Salvador. Ito na po, firing! Grabe, lakas! Open slide kasi wala na pong bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Sabi ni Redimer, sayang gusto ko pa naman yung tumbler. Bossing, kahit gusto mo kung hindi ka mananalo, hindi po mapapunta sa iyo yung tumbler. Pasensya na po. Siguro, hula kayo. Sige, dahil walang nanalo. Okay, ito. Ilan sa tingin nyo yung kaya pang iputok nito? Sa tingin niyo ilan? Okay? Ilan sa tingin nyo, di ba nagpaputok na tayo? Ipagpalagay na natin yung pinaputok ko 20 rounds. Yan Dahil gusto ko may manalo sana, gusto ko may manalo. Pinagpapalagay na natin yung 20 rounds, yung una kong pinaputok. Ilan sa tingin nyo yung natitira dito? Yung kaya niyang i-fire. Ayan Dahil sa gusto ko may manalo, dapat hindi ko na i-go to. Pero dahil gusto ko, yan okay, hula kayo. Okay, bibilang ako 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
O sabi ni Solemer Bornales, 30 rounds daw. Sabi naman ni JP, 75 rounds. Okay, tignan natin. Sabi ni Redimer, 60 rounds. Ito iwasan ninyong humuhula ng 5 10s. Di ba pag uhula kayo, iwasan ninyong humuhula ng 75, nung 60, nung 70, nung 75, nung 80, nung 85. Kasi kadalasan, lumalabas siya sa 63, 73, 78, 77, 79. Kadalasan ganon, napakabihira na lumalabas na 65, 70, no? Kadalasan 93, 94, 96, mga ganon. Iwasan ninyong umuhula nung to the nearest hundreds, tens, ganon. Ako, ayan, advice ko lang sa inyo yan, ha. Yan, sabi ni Alan Villaris, 74. Okay, 74. Let's see. Sana. Sabi ni Gerald, 63, 53, 28. Sabi ni Jason Wendell, okay, good, no? Sige, tingnan natin. Okay. Pinaputok natin 20. Okay, ha? Huling umula. Alan. Okay, 20 pinaputok natin. Tingnan natin. 21. Ayan. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Okay, naka 30 rounds na. Megas pa. Malakas pa. Okay? So, naka 30 rounds yung unit natin. Okay, ha? Diretso natin. Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, Tier 5, Tier 6, Tier 7, Tier 8, Tier 9, 40. Okay, nakaka-40 rounds na. Okay, ha? Mga Karso, pagpasensyahan nyo na. Kaya ako pinipisil-pisil kasi sobrang lamig ng aircon, bumubuga. So, pati yung magazine natin, ang bilis lumamig. Sabi ko naman sa inyo, yung airsoft natin, pag malamig ang panahon, mabigat ang hangin, magastos siya sa hangin, no? Kaya, medyo, hindi natin makuha yung eksakto, pero so far naman, nakaka-40 na tayo, graduate na. Yung 2 seconds na nilagay natin na gas, naka 40 rounds na, malaking bagay na yon, no? Okay, so, diretso natin, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7, 4-8, 4-9, 50. O, naka 50 na tayo. 51, 52, 53, 53. Okay, no? Naka 53 rounds. Sana may nanalo. Okay, 63, 53. John Jester, Harina, Rodel. Woo! 53 rounds. Hindi, baka merong naunang humula 53 rounds. 53 rounds. Wala. Pucha, Wala. Yung John Jester, Harina Rodel. 53 rounds. Panalo. Okay. Ayan. Okay. Napakaganda. So, naka 53 rounds siya in 2 seconds. Naka 53 rounds. Not bad. Hindi na masama, di ba? Napakaganda na ng performance. Mag-e-enjoy na yung bossing natin. Okay? So, ito yung unit ng ating Airsoft, Jinky Salvador, pangregalo sa Valentine's kay Sir Roberto Salvador. Mga Airsoft, ang FPS nito, 473 FPS. Masakit, matindi, malakas. 12 kg pa lang yan. Pag gumamit tayo, subukan nga natin subukan ko lang, ha. Kasi 'di ba, siya mga Airsoft, no? Nag 473 yung first fire niya. Tignan natin kung ilan sa 14 kg. 473 sa 12 kg. Tignan natin sa 14 kg. Okay, lagyan natin ng bala. Pump lang. Okay. Napadami yung bala ko. Okay, tapos lagyan natin ng 14 kg, ha. Pero ang lamig na ng magazine ko. Ayan. Gamit tayo ng 14 kg. Tignan natin kung ilan. 1, 2. Ay, dapat hindi ko na 2 seconds. Ang dami na naman nito. Okay, no? Medyo alisin natin lang yung lamig, ha. Ang lamig na magazine ko. Sobra.
Ganyan talaga pag malamig ang panahon, mga ka-airsoft, no? Ayan. Tignan natin, nilagyan natin ng 14 kg, nilagyan rin natin ng 0.20 grams. Kaya tignan natin kung ilan yung chrono niya sa 14 kg. Pasok, pasa, ready to fire. Okay? Okay, Lucas, tingnan mo kung ano. On. On. Okay. 14 kg to, tignan natin sa 0.20 grams. 452. Oh! Ba't bumaba? Ah, sige, isa pa. 469. 400, ayan na, umakat na. 483. 483, ginanahan na. 484. Okay. Wala. 436. 453. 483. Grabe, 483. Ang lamig kasi. Umabot, 485. Ah, nag-abot ng 485. Eh kaya lang, dapat expected to nasa 490 to 500 FPS. Kaya lang, ang lamig na kasi ng unit. Dapat pala inuna natin yung 14 kg. Ayan na, so super lamig na. Pagpasensyaan nyo na mga airsoft, no? Mukhang hindi advisable yung gagawin natin gano'n. Kasi ang lamig talaga ng panahon, no? Tapos ayan, makikita nyo lang, nasa aircon ako nakatapat kasi. So, sayang. Anyway, hayaan na natin, no? Pero I was expecting medyo dapat 501. Pero hindi siya umabot ng gano'n kasi ang lamig na. Tapos yung magazine ko talagang hindi kayang kontrolin kahit i-blower ko, no? So, firing tayo, firing! Open slide kasi wala nang bala. Next thing to do, release the magazine. Then, syempre, release the slide. Then, rest the hammer by pressing the trigger. Okay? Tapos, pasingawin natin. Hindi gagamitin. Tapos, make sure walang lamang bala. Okay? Ang lamig, oh. Grabe, sobra, no? Okay, unit ng ating ka-airsoft, Jinky Salvador. Unit ng ating ka-airsoft to. Sir Roberto Salvador, regalo niyo Madam Jinky sa kanyang mister. Happy Valentine's Day. Sana all. Okay, no? Okay, so for packing and for shipping, next natin, the Everyman's Dream, the Shadow 2, no? Maulan po pa po ngayon. Ganun na nga, Alan Villaris, maulan, no? Okay, so malamig yung magazine, sabi ni Jeffrey Solomon. Tama po, no? Hindi ko talaga kayang makontrol. Siyempre, hindi naman pwedeng, hindi tayo mag-aircon dito sa shop, di ba? Halimaw, sabi 485. Thank you, boss. Sabay na lang sabag. Ah, okay. John Jester, meron pala akong kulang na bag dito. Hello, Sir John Jester. Meron ba kami kulang na bag? Yeah, sige, kung sakali. PM mo lang kami, bossing, ha? Thank you, thank you. Ay, ibig sabihin, client na to, si Sir John Jester. Na all may nagre-regalo. Sana all daw. Sana all may nagre-regalo. Oo nga, no? Ang sarap rin, no? Yung sana all may nagre-regalo. Pero, okay. Anyway, no? Tama. Sana all may nagre-regalo. Okay, yun. Ito, katulad nito, ha? Ito, ha? Mga karsap, ha? Pupunin ko lang yung temperature ko. Nasaan naman yung pang temperature ko? Katulad dito, ha? Ito, kunin ko lang. Tingnan nyo, ha? Ito yung temperature ng aircon ko. 16.8. Yan ang temperature ng aircon ko, ha? Okay. Ito temperature ko yung normal na temperature ng barrel. Okay? Yung naka-box pa. Ito temperature ko, ha? Yung aircon ko 16.8, ha? Ngayon, yung naka-box pa na barrel. Ito temperature natin. 23.5. Ang layo. From 16, 23.5. Ito temperature ko ngayon ito. Itong kanina pa naka-expose dito na barrel. Ayaw. Ayaw. $21 eh. So,
malamig na rin. 21 eh. Ayan o. Okay. So, malamig na rin. Ito, isa pa nga. Ayan. 17.1 naman ngayon. Pabago-bago. Ito, 21. Itong barrel na naka-box pa, 22.7, sabi mo ng 23. Malamig na talaga to, no? Kaya yun nga, tulad nga ng sabi ko, pagpasensya nyo na kung yung mga nagre-request ng chrono, hindi ko ganong maibigay yung request din yung chrono. It is because naka-expose na yung unit eh, no? Pero, sige, okay. Ngayon, lagay tayo ng silicone oil. Huwag nyo pong kakalimutan to, pakiusap lang. Press the valve, then spray. Tapos dito rin sa ilalim. Sa inlet. Importante po ang silicone oil, okay? Ngayon, kunin natin yung unit, kasa, i-lock manually, sprayan sa nozzle. Okay. What is good and special about this mga ka-airsoft? Naka-fix outer barrel na. Naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hammer protection pad, at naka-stock hapa rubber. Okay? What is good and special about this full metal mula ulo hanggang paa? Bakit pwede ang malalakas dito? Kasi bakit pwede malalakas ng hangin dito sa CC Shadow? Tingnan nyo. Full steel CNC ang laman loob. Okay? Pati hammer niya. Lahat ng mga nagwe-wear and tear, ayan no? Pati slide stopper niya, pati safe niya, ano to, steel. Okay? Pati trigger niya, steel. Lahat siya. Mag-release niya, steel. Oh. Ayan no? Oh. Ayan, steel. Oh. Okay, trigger niya, steel. Okay? Ito, ano to? Slide stopper, steel. Siyempre, hindi steel ang outer barrel, no? Hammer, steel. Okay, ayan, no? Steel lahat, di ba? Kaya itong unit na to, talaga namang kapitapitagan na sikat talaga sa pagiging malakas. Kasi bakit? All steel mula ulo hanggang paa. Okay, talaga naman. The competition pistol, the cheater's gun, the everyman's dream, the Shadow 2. Okay? Tandaan ninyo, lahat halos gustong magkaroon nito. Pero bihira lang yung magkakaroon. Okay? Katulad nito, meron tayong 24 pieces na Shadow. Meron tayong original na blue, meron tayong urban gray, battleship gray. Ibig sabihin, ang magkakaroon ng quality unit na upgraded ng Big Man is 24 na tao lang. Diba? Mag-uunahan lang na naman. Parang yung John Wick na nakaraan, yung MK1 Elite, yung MK1, MK2, MK3, bihira lang ang nagkakaroon, diba? Nilalabas natin yan, mga full upgraded. Okay? So ito, lagyan na natin ng silicone oil, meron na. Lagyan na rin natin to, meron na rin. Okay? Ngayon, magre-reload tayo ng gas. Sabi ko nga sa inyo, 12 kg, 14 kg, CO2, pwede rito. Pwede. Gusto nyo siyang malakas, gamitan nyo 12 kg. Gusto nyo na mas malakas, gamitan nyo ng 14 kg. Gusto nyo ng pinakamalakas, gamitan ninyo ng CO2. Talaga, ibibigay niya yung lakas niya. Ganon, katindi ang unit na to. The CC Shadow 2. Ako, isa din sa mga pangarap ko sa totoo lang. Upside down, then press down. 1, 2. Okay, 2 seconds. Sobra-sobra para sa isang puno. Ngayon, maglalagay tayo ng bala. Okay, bala. Hatakin natin ito pababa. Put your right thumb here. Dito ilalagay yung bala. Pump lang po. Okay. Ngayon, no? Kalugin natin sideways. Kailangan ang paglalagay ng bala, alternate, no? Alternate, hindi pwedeng sali-salawat. Okay, bungi-bungi kasi possible magkaroon ng misfeeding or magkakaroon ka ng BB jam, no? Okay, pasok mo sa unit. Pasok, malakas. Huwag nating itutulak ha kasi baka hindi siya maglalak. Pasok, malakas. Kasa. Ready to fire. Firing! Meron pa.
open slide kasi po, wala nang bala. Next thing to do, release the magazine. Then, syempre, release the slide. Then, rest the hammer by pressing the trigger. Okay. Okay, napakasarap na shadow to talaga naman. Napakatindi. Gusto ko pa mag-fire. Lagyan pa natin ng konting bala. Subukan natin i-rapido siya. Okay? Lagyan natin ng konti. Pasok. Basa. Ready to fire. Open slide kasi wala ng bala. Grabe, nirapido natin. Next thing to do, release the magazine, then the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. At, syempre, pag itatabi mo na yung unit mo, para hindi masira yung spring mo, make sure walang lamang bala. Okay? At syempre, dapat wala ring lamang gas. Alisin mo rin yung gas. Press mo lang to. Okay? So, grabe, lamig oh. Huh? Ang hirap talaga mag-fire. Ang hindi ganong enjoy mag-fire pag pag malamig ang panahon, lalo na pag ganito, maulan, tapos nasa pa tayo eh. Itong season kasi na ito yung malamig ang hangin eh, di ba? Yung hanging yung hangin sa North Pole bumabaybay sa atin, no? Kaya nga buong maghapon napakahangin eh, no? Okay, so ito yung unit natin kay Airsoft, napakaganda. Unit ng ating kay Airsoft, Trixie Bernardino of Jensen. Ito na po yung unit mo, madam, para kay Sir Jude Bernardino, ang iyong mister, pang Valentine's gift, Valentine's special, no? Okay, mga Airsoft, napakaganda nito. Okay? Ngayon, ito. For packing and for shipping na po. Okay? So, na all may nagre-regalo, sabi niya, sana all nga, oo nga. Masarap kasi talaga naman pag nabibigyan, nare-regaluhan, di ba? Okay, meron ako mga may ngilan-ngilan na tanong dito. Idaos natin to mga ka-Airsoft, no? Kasi para masagot natin. Dami actually, oh. Nakaipon na naman sila, oh. Isang page, pangalawang page, pangatlong page, pangapat na page. Ang dami, no? Kaya lang hindi ko maidaos minsan yung kwentuhan session, tanungan portion. Ngayon to, Bigman, okay lang ba kung ite-train ko ang 5 years old kong anak? Gusto ko kasi para siyang si Lucas na napapanood ko sa live mo. Okay lang po. The early, the better. Pero, I do suggest kung ite-train mo yung anak mo, make sure na laging merong guardian. Merong guardian na magbabantay sa kanya sa tuwing. Sa tuwing, ibig sabihin, every time na maglalaro siya, sa tuwing maglalaro siya. Tandaan nyo, yung mga bata, huwag ninyong, halimbawa, sabihin nyo, marunong na yung anak nyo. Huwag pa rin kayong pakasiguro, huwag kayong magpakakumpiyansa, no? Siguraduhin yung nandyan yung presence ninyo, pag pa-firing siya, nagte-training siya, naglalaro siya. Tandaan nyo, bata ay still bata, no? Bata yan. Malikot ang isip, minsan nakakalimot sa pangaral ng magulang, no? Sinasabihan mo yung anak mo, okay, don't point the gun onto your brother or sister or to anyone. Susundin niya yan. Pero minsan makakalimutan niya pa rin yan eh. Kaya mga Airsoft, gusto mong i-train yung anak mo, pwede. Kahit anong edad yan, the earlier, the better. Pero, yung guidance mo kailangan huwag mawawala. Okay? Thank you! Big man, new follower mo ako, paano bang proseso ng COD mo? Okay, sa COD natin nagkaroon ng konting pagbabago. Pero nakakarating pa rin kami, Batangas, Laguna, Cavite. Sa norte naman, Nueva Ecija, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, anywhere, no? Nakakarating pa rin kami dyan. Sa mga NCR naman, all cities in Metro Manila, as well as dyan sa Rizal. Lahat ng Rizal. Pateros, Makati, Pasig, lahat nakakarating kami dyan. Okay? Yun. Tawag po kayo para maalaman nyo yung detalye. Kung gusto nyo magka-airsoft, wala kayong oras pumunta sa amin, kami ang pupunta sa inyo. Okay? Big man, mare-recommend yung nagre-recommend yung tropa ko ng Glock, upgradable ba ang Glock? Gusto ko kasi sana yung malakas. Okay, kung gusto mo yung malakas, huwag kang mag-Glock. No? Ngayon, kung mahina yung pistol mo,
ayos na yon. Huwag mong piliting lumakas yung pistol mo kasi baka hindi niya kayanin. Especially Glock, no? Siyempre, kahit anong gawin natin, Glock still Glock. Glock pa rin yan eh. Di ba? Iba pa rin talaga yung lakas ng, ng mga matitindi. Pero, yun nga, huwag mong pilitin na, na palakasin, lalo na especially kung pistol mo is Glock. Maraming mas malalakas. I do suggest, kesa palakasin mo yung bagay na mahina, bumili ka na lang ng malakas. Di ba? Yun. Okay ha? Big man, ano bang mga upgrade ang pinagkaiba ng unit mo sa ibang shop? Okay. Lagi ko naman sinasabi, di ba? Transparent naman tayo. Yung unit natin is naka-fix outer barrel. Yung unit ng ibang shop, hindi. Yung unit natin naka-fine tuning, naka-trigger job. Yung unit ng ibang shop, hindi. Yung unit natin, naka-upgrade ng hammer protection pad and sometimes naka-hop-up rubber. Yung sa iba, hindi. All stock lang. Okay? Yung unit natin, lifetime warranty. Yung sa iba, wala. Yan. Kaya everyone naman, lahat naman tayo merong free will. Pwede kang pumili, pwede kang kumuha kay Big Man kung gusto mo ng peace of mind. Pero kung naghahanap ka ng mura, pwede kang kumuha sa iba. Mapapamura ka nga lang after ilang days, no? Dito sa Big Man, sit back, relax ka lang dahil kami ang bahala sa unit. Okay? Big Man, anong unit ba yung sinasabi mong gawang Lunes silang mag-test? Mostly mga China yon, mga China pistol, mga China rifle. Yun yung kabibili mo pa lang, parang nag-iiba na yung tunog. Kabibili mo pa lang, parang ang hina-hina na. Diba? Yun. Tatandaan nyo to, don't expect too much. Learn to how to manage your expectations. Kung ang unit mo, mga budget meal, mga China. Pero kung ang unit mo Taiwan, expect the unexpected. Okay? Unit mo high-end, expect the unexpected. Okay? Big Man, sabi mo, upgraded mga unit mo at hindi China, di ibig sabihin, di na masisira. Nako, maling paniniwala yan. Sabi niya, upgraded ang unit mo at hindi na China, di ibig sabihin, hindi na masisira yan. Lahat ng bagay, pwedeng masira kung hindi mo gagamitin ng tama. Kahit yung bulldozer Yung bulldozer, yung 10-wheeler, ang kakapal ng bakal niyan. Pero nasisira pa rin ang mga kaha niyan kung hindi gagamitin ng tama. Okay? Tandaan nyo, walang bagay na hindi... Ang pinakamatigas na bagay na nabubuhay na meron sa buong mundo is diamond. Pero kayang sirain pa rin ang diamond Matigas siya, pero kaya pa rin sirain. Kung hindi mo aalagaan yung isang bagay, talagang masisira. Diba? Talagang mawawara. Kahit isang bloke ng bakal. Kung hindi mo aalagaan ng mahusay, masisira yan. Bakit? Kakalawangin yan Masisira at masisira yan. Kaya, ayun lang. Maling paniniwala yung kumuhayin, di na masisira. Maling paniniwala po yun. Walang ganon. Walang forever, lalo na kung di mo iingatan. Diba? Yun. Okay, dami. Grabe, ang daming tanong, no? Nalulula ako, pero dyan muna. Isa pa. Big Man, ano po ang advantage and disadvantage ng long and short barrel na rifle? Okay. The longer the barrel of the rifle, mas pino yung bala. Mas tame, 'di ba? Mas pino, mas madaling mas accurate. Mas maiksi yung rifle, mas maiksi yung barrel niya, mas aggressive, nagwawala yung bala. Pero, pag mas mahaba, mas malakas ang FPS, tapos mas pino. Kasi mahaba yung buwelo niya. Okay? Yan yung pinagkaiba niya. Okay? So, yun lang muna. Umaba na yung live ko, grabe. Magwa 1 hour na tayo, no? Okay, mga Airsoft, maraming salamat po sa inyo sa isa na naman na idaos natin sa mga sumama sa akin mag-live. Maraming salamat po sa mga nag-share. Maraming salamat sa hindi pa-share po ang live video. Kung umabot ka sa punto ng live na to, talagang isa ka sa mga big man warrior, no? Okay mga Airsoft, maraming salamat po. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft. Siyempre po, atid sa inyo ng inyong lingkod, Big Man.
Thank you po and have a blessed day.